Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang kwento ng isang alibughang anak. Pero sa akin, tawag ko dito ay kwento ng isang alibughang ama. Bakit sa ama? Dahil labis-labis ang kanyang awa at pagmamahal sa atin. Alam mo ba na pag ikaw ay lumalayo sa Diyos, lumalayo sa kanyang tahanan, nawawala sa iyo ang dignidad at ang iyong dangal? Malimit kasi sa ating buhay. Umaalis tayo dahil parang sinasabi natin sa Kanya na hindi na kita kailangan, Lord. Kaya kong mag-isa. Kaya ko nang dumiskarte sa aking buhay. Pero ano nangyari? Napapariwara tayo. Malungkot. Kaya kapatid, ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nawawala na ng pag-asa? Ikaw ba'y pagod na? Ikaw ba'y nalilito? Ikaw ba'y tingin mo sa sarili mo ay walang silbi o tinatawag na inutil? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Magdesisyon ka. Magdesisyon tayo. Come home. Come home sa ating Panginoon. Magbalik. Tahanan na tayo dahil iba pag tayo ay nasa loob ng tahanan ng Diyos. Punong-puno ng awa, punong-puno ng grasya, punong-puno ng pagmamahal. Ito na yung panahon, kapatid, na magbalik loob sa Diyos. Panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagdidesisyon. Panahon na bumalik na sa ating Ama na matagal nang naghihintay sa atin. Matagal na naghihintay. Nagbabakasakali na bumalik tayo. Pero wag ka, pag bumalik tayo, siguradong magagalak ang buong kalangitan, lalong-lalo na ang ating Diyos. Dahil ang mga kamay ng Diyos ay laging bukas para sa atin. Handa tayong yakapin muli. Handa tayong tanggapin. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tara na. Uwi na tayo. Tara na, kapatid. Tara na. Pag walang Diyos, walang mangyayari sa ating buhay. God is good. God bless.